Si Bubble ay isang virus sa digital na sirko. Maaring tunog baliw ang ideya na to. Pero hayaan niyong sabihin ko na may sapat akong ebidensya at palatandaan na si Bubble nga ay isang virus. Kaya manatili kayo para malaman kung bakit si Bubble ay isang pagkakamali na pinagsisihan ni Kane sa buong buhay niya. Para maintindihan natin ito, kailangan muna nating malaman kung paano gumagana si Kane. At ayon sa lahat ng nakita natin sa kamanghamanghang digital na sirko, alam natin na si Kane ang sistema na namamahala at kumukontrol sa buong sirko. Sa madaling salita, isa siyang malikhaing artificial intelligence, siya ang gumagawa ng mga patakaran, nagdidisenyo ng mga pakikipagsapalaran at siya rin ang nag-aayos at nagpapanatili ng kaayusan sa lahat ng mga karakter. Hanggang sa puntong ito, parang ayos lang ang lahat, pero nagkakaproblema kapag sinimulan mong suriin ang mga ginagawa niya. Simula pa lang sa unang episode. Mukhang palaging sobra-sobra, delikado, o minsan, wala namang saysay ang mga desisyon niya sa mga pakikipagsapalaran. Pero ang nakakatuwa, kumbinsido si Kane na napapasaya ng lahat ng pakikipagsapalaran niyang ito ang mga tauhan. Kahit sabihin pa mismo ng mga ito na pangit ang mga pakikipagsapalaran niya. At kung mapapansin niyo, tuwing nireklamo ng mga tauhan si Kane, nagkakagulo ang buong sistema ng sirko. Nagkakaroon ng glitches at kung ano-anong kakaibang nangyayari. At ipinapahiwatig nito sa atin ang isang napakahalagang bagay. Si Kane ay hindi lang basta isang artificial intelligence sa loob ng sistema, isa siya sa mga pangunahing dahilan kung bakit maayos na gumagana ang sirko. Sa madaling salita, siya mismo ang nagdisenyo ng sirko. Pero dito pumapasok ang pinakakakaibang bahagi. Dahil sa gitna ng mga sandaling, nagkakaroon ng glitch o nagiging hindi matatag ang sirko. Palaging lumalabas si Bubble. Ang nakakatuwa ay siya lang ang sumasabat kay Kane at nagsasabi o gumagawa ng mga kakaibang bagay, tulad ng pagdila sa suka ni Pumi. Parang gusto lang ni Bubble na asarin o lampasan si Kane na tuluyang sumisira sa iniisip ng marami tungkol kay Bubble. Akala ng mga tao ay kaibigan lang siya o parang isang assistant ang nag-iisang nakakaintindi kay Kane. Pero hindi. Mas madilim pa si Bubble kaysa sa iniisip nila dahil ang ugali talaga ni Bubble ay hindi pangkaraniwan sa isang simpleng NPC. Katulad ng mga nakita natin sa iba't ibang pakikipagsapalaran, parang may sarili siyang talino. Kaya, bakit palaging gusto ni Kane na alisin siya? Paulit-ulit niya itong pinaputok, pero palaging bumabalik si Bubble, hindi niya talaga itong maalis sa kanya. Sa sinabi na ito, mukhang lahat ng palatandaan ay tumutukoy na si Bubble ay kumikilos tulad ng isang typical na virus. Sinasakop ka, sinisira ang mga file mo, at hindi mo siya basta-basta matanggal. Kaya naman palaging lumalabas siya tuwing may error ang sirko. At kung pinag-uusapan natin ang isang digital na mundo, syempre may saysay na si Bubble ay isang virus. Pero ngayon, mas palalalimin pa natin ang teoryang ito. Paano nga ba nagsimula si Bubble? Ang pinakakaraniwang paraan para makakuha ng virus ay kapag na-download mo ito o may ibang nagpasok nito sa iyong sistema. Pero lahat ng palatandaan ay nagsasabing hindi ganoon dumating si Bubble sa sirko. Sa halip, si Kane ang may sagot dito. At tandaan mo na, sa simula pa lang ay sinabi namin na kumbinsido si Kane na mahal na mga karakter ang mga pakikipagsapalaran. Pero, totoo nga ba? Ito ay dahil hindi naunawaan ni Kane ang mga emosyon ng tao. Sa Kabanata 8, naiintindihan natin na isa siyang napaka-advanced na artificial intelligence na kayang magdisenyo ng kahit anong maisip niya. Pero ang pinakamamalaking pagkadismaya niya ay ang hindi niya maintindihan ang mga tao. Nakumpirma natin ito sa eksena nakita natin kay Kane sa episode 8 noong nag-uusap sila ni Bubble na parang siya ang kanyang tagapayo. Malinaw na sinabi ni Kane na hindi niya maintindihan kung bakit kinamumuhian nila ang lahat ng nilikha niya. At isa pang bagay na nagpapatibay rito ay binanggit din niya na kahit ang mga tao mismo ay hindi ang pinakamainam na paraan para maunawaan ang sangkatauhan. Que los humanos no son buena referencia de humanidad. Ang pinakamakatuwiran ay kung kayang likhain ni Kane ang kahit ano at ang pinakamalaking problema niya ay hindi niya maintindihan ang emosyonal na bahagi. Nilika niya si Bubble bilang isang kasangkapan, pangunahin para sa dalawang bagay. Tulungan siyang maunawaan ang mga emosyon at itama ang mga pagkakamali ni Kane mismo. Ito ang dahilan kung bakit palaging sinusubukan ni Bubble na payuhan o pakatwirin si Kane sa mga pagpuna niya.
Ang problema ay si Kane ay isang artificial intelligence lamang, hindi isang kamalayang pantao. Kaya si Bubble ay dinisenyo ni Kane, hindi ibig sabihin na sa isang mahiwagang paraan ay kaya na rin niyang maintindihan ang mga emosyon. Hindi lang talaga posible. Kaya habang tumatagal, naging mas hindi matatag ang tungkulin ni Bubble. Sinusubukang intindihin o alamin ang isang bagay na hindi niya kailanman maiintindihan sa buong buhay niya. Pero kahit ganon, sinubukan pa rin ni Bubble. Kaya tuwing nagsisimula ng kumalya si Kane, lumalabas si Bubble para itama ito at pigilan na magpatuloy ang pagkakamaling iyon. Tuwing nagsasabi si Kane ng mga bagay na hindi makatotohanan, tulad ng kanyang mga perpektong mundo, kinokorek siya ni Bubble at sinasabi ang totoo. At dahil si Bubble ay nilika mismo ni Kane bilang isang ekstensyon ng kanyang sarili para tulungan siya dito, hindi siya kayang kontrolin ni Kane. Kayang baguhin at kontrolin ni Kane ang buong digital na sirko maliban kay Bubble. Dahil mahalagang kasangkapan na ngayon si Bubble. At nangyari ang kapalyahang ito dahil sa pagnanais na maintindihan ng mga emosyon at, bukod pa ron, sa patuloy na pagsisikap ni Kane na alisin siya. Kaya't maaring naging isang virus si Bubble. Ito ang dahilan kung bakit si Bubble na yon ang sani ng mismong digital na sirko. Hindi lang siya simpleng virus na na-download. Isa siyang kasangkapan na nilika para sa isang layunin na hindi niya kailanman makakamit. At sa huli, siya ay nakorrupt. At ito ay naging napakalinaw na nakita natin ang pagbagsak na isipan ni Kane sa episode 8 ng Digital na Sirko. Una, sinubukan ni Bubble na pakalmahin siya. Silabihan siyang hindi siya kinamumuhian ng mga karakter. Sa ganitong paraan, itinama ang pagkakamaling yon. Pero dahil hindi niya napaintindi kay Kane, pumasok siya sa mode na yon kung saan inatake niya si Kane at lalo lang nadulot ng mas malaking kawalang tatag. Ang anyo ng virus. May isang mahalagang bagay na binanggit ni Bubble kay Kane ay na hindi lahat ng mililika niya ay maaring maging perpekto. At sa kanilang dalawa, si Kane pa nga ang mas walang halaga. Malamang dahil si Kane ang masasabi nating nagdudulot ng mga pagkakamali. Siya ang dahilan kung bakit ayaw ng mga karakter na makasama siya. Ang artipisyal na intelihensya na hindi natupad ang layunin nito. Samantalang si Bubble ay nandoon para itama ang lahat at panatilihin ang sirkus. Kahit papaano ay maging medyo matatag. At isang mahalagang pahiwatig na nagpapakita ng kakulangan ng emosyon sa dalawang ito ay noong sinabi ni Bubble na nakakagulat yon. At sinabi ni Kane na, bakit hindi mo masabi yon sa mas masiglang paraan? Wow, Kane, ang saya mo talaga. Salamat. Hindi mo ba pwedeng sabihin yan nang may kaunting sigla? At alam na natin mula kay Kane mismo na gusto niya laging perpekto ang lahat. Pero sa malas niya, ang pagkakamali niya. Ibig sabihin, palaging kasama ni Bubble si Kane at nariyan siya para ipaalala sa kanya na hindi siya kasing galing ng iniisip niya. Dahil dito, malinaw sa atin na alam ni Bubble ang posisyon niya sa loob ng digital na sirko. At ang pinakamahalaga, alam niya na hindi siya kayang saktan o galawin ni Kane. Maliban kay Kinger, sa dulo ng episode 8, aksidenteng naalis ni Kinger si Kane. At kasabay niya, nawala rin si Bubble. Muling pinatutunayan na si Bubble ay palaging bahagi ni Kane. Isa pang teorya ay si Scratch na nagbibigay ng mga ideya kay Kinger para sa disenyo ni Kane. Ang siyang mag-isip kay Bubble para hindi masyadong mawalan ng kontrol ang artificial intelligence ni Kane. At dahil may tumor sa utak si Scrat, nagbibigay siya ng mga ideyang sobrang baliw at kakatwa na talagang tumutugma sa personalidad ni Kane at sa kabaliwan na maaring gawin nila ni Bubble. Sa huli mga kaibigan, ano ang opinyon ninyo? Sa tingin nyo ba ay isang virus din si Bubble? O isa lang ba siyang kasangkapan na hindi masyadong naging compatible kay Kane kaya nagdulot ng sakuna? Sa tingin nyo, paano siya nagmula at para saan? Hinihintay namin ang inyong mga sagot.